Right, so bago ko ibigay yung aking reaction sa SONA, actually late reaction na ito, no? But bago ko ibigay yon, may nag-message kasi, ang daya mo bro, hindi ka nagbigay ng grado kay BBM, nagtanong ka sa amin, ikaw naman ay walang ibinigay, no? Totoo naman, so ito na, no? Yung grado ko kay BBM ay bagsak, no? Kung 75 yung passing score, 68 lang yung ibibigay ko sa kanya. 68 because, I know, may ginagawa pa rin siyang effort, no, is trying to pass these laws, no, yung mga taxation at iba pa na hindi naman talaga natin naiintindihan, kasi tayong mga ordinaryong Pilipino, ang naiintindihan natin ay kung umunlad ba yung buhay natin. And when I say ordinaryong Pilipino, I'm talking about 80% ng populasyon ng Pilipinas, no? Miski OFW, kami ay hirap na rin, no? Yung iba sinasabi nila natutuwa kami kasi nagmahal yung dollar. Hindi po nagmahal yung dollar, no? Bumarat yung peso, bumaba yung value ng pera natin, kaya tumaas yung palitan. Pero nagmahal na rin yung bilihin dyan kasi nga bumaba yung value ng pera natin. So ibig sabihin kami mga OFW ay kailangan magpadala ng mas malaking pera para tugunan ang pangailangan ng aming mga pamilya. So 68%, no? Actually, I'm being generous already. Generous because I agree sa kanyang mga ibang polisiya, sa kanyang mga ibang inisyatibo, lalo na yung foreign policy, and ngayon binan niya yung POGO, no? And I hope hindi lang hanggang banning lang yun. Dapat habulin din niya yung mga politiko na nasa likod nito. Okay? But overall, yung grado niya is 68 for this year. Nasa third grading pa naman tayo. 6 years to so hanggang 6 grading. Pero kasi midterm na to no? So dapat may significant accomplishment na sana yung administrasyon. But ang hirap pa rin ng buhay, and totoo naman ang sinabi niya that the primary driver of prices ay hindi naman talaga yung ginagawa ng pamahalaan, kundi yung mga nangyayari sa buong mundo, kagaya ng climate change, no, na nakakaapekto sa produksyon ng pagkain, kaya nagmamahal ito sa international market, no? Yung gera sa Ukraine, yung gera sa Middle East, nagpapamahal na ang gaas at langis, ano? So kaya naapektuhan yung mga presyo ng ating bilihin. At lalong-lalo na yung ginawa, nakabalbalan ng nakaraang administrasyon na nag-overspend ng utang ng trilyon-trilyones na pera na nauwi lang naman sa mga bulsa ng mga politiko na ngayon ay bumabaliktad na sa kanila. But anyway, overall, as I've said, 68%. I'm being generous already. And I really hope that our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., would do better this year, no? Para naman sa 2024 ay matuwa na talaga tayo sa SONA niya. So yan ang grado niya, bagsak, 68%. Ang passing score ko ay 75. Now, moving on. Punta tayo sa SONA niya. Sa SONA naman niya, well, of course, as expected, really true Marcos na pagaling mag-deliver ng speech. But again, no, yung mga sinabi niyang inisyatibo regarding the agriculture, regarding the local economy, at kung ano-ano pa, no? Ang makapagsasabi lang po niyan talaga kung may nagbago or umunlad man tayo ay hindi statistika, hindi record ng gobyerno na tumaas ang ating ekonomiya, no? Kundi kung na-alleviate ba ang kondisyon ng mga ordinaryong mamamayan. So, para sa akin, it is still a breath of fresh air, no? Na hindi kagaya ng nakaraang Pangulo na putang ina lang yung naiintindihan natin sa mga pinagsasabi, nagbabasa ng speech, halos hindi pa ma-pronounce ng maayos yung mga words, at pag napagod na ay puro pagmumura na lang yung ginagawa. At least itong si BBM ay pinaghandaan talaga ang kanyang SONA. And again, no? Although many would say that those are empty words, may mga significant naman na sinabi siya na ramdam din ng mga Pilipino, lalong-lalo na itong pagban sa POGO at itong foreign policy niya at yung mga magsasaka na nakabinipisyo na sa kanyang mga programa sa agrikultura. But again, ang makapagpapatunay lang talaga niyan, mahal na BBM, mahal na Pangulo, ay kung magmura na po yung presyo ng bigas.
ang sobrang mahal po talaga, no? Hirap na yung mga mamamayan natin sa pagbili lamang ng pagkain just to feed our family. So sana talaga ay gawan nyo na yan ng paraan. Siguro kahit yun lang, no? Kahit mapababa nyo lang yung presyo ng bigas, malaking bagay na po iyan sa ating ekonomiya.